Bago matapos ang kanyang termino, target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng abot-kayang pabahay ang higit 1 milyong pamilyang Pilipino. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Bilang pagtupad sa pangako ng administrasyon na magbigay ng maayos at abot-kayang tirahan sa bawat pamilyang Pilipino, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng National Housing Expo 2025 sa World Trade Center sa Pasay City. Target ng administrasyon na mabigyan ng bahay ang higit 1 milyong pamilyang Pilipinong walang tahanan sa 3 natitirang taon ng kanyang termino. Mga kababayan, ang bahay ay hindi lamang istruktura. Sa tahanan, unang nahuhubog ang pagkatao, umuusbong ang pag-ibig at binubuo ang mga pangarap. Ngayong taon lamang, mahigit 57,000 miyembro ang nabigyan ng pagkakataon na makalipat sa sariling bahay o mapaayos ang kanilang tinitirhan. Halos 75 billion pesos naman ang naipamahaging cash loan sa mahigit 3 milyong miyembro. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Shelter Month, inanunsyo ng Pangulo na mamibigay ang pamahalaan ng mga Notice of Approval at Certificates of Entitlement sa mga nagmamay-ari ng lupang kanilang tinitirhan sa mga lugar tulad ng Los Baños, Lucena, Iloilo, at Caloocan City. Isa sa mga nabigyan ng sertipiko ng pagmamay-ari ng lupain ay si Nanay Donata na hindi napigilang maluha sa tuwa. Ang aking pong mensahe sa ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Marcos, maraming salamat. Maraming pong salamat. Nagkaroon na po ng katuparan ang aming matagal nang hinihiling sa Panginoon na kami ay magkaroon ng aming sariling lupa na hindi na po kami mangungupahan. Sa unang araw ng Expo, dagsaan ng ating mga kababayan na naghahangad ang magkaroon ng sariling tahanan. Pero dahil sa mabilis na proseso, hindi na sila mahirapang pumila dahil halos lahat automated na. Tiniyak naman ni Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta na ligtas ang ipon ng mga miyembro. So ang total assets na po ng Pag-ibig Fund as of September ay nasa 1.17 trillion pesos. Yan po yung ari-arian ninyo. So kung ang tanong nyo ay baka maubusan, hindi po tayo maubusan. Ang lagi ko lang pong sinasabi, basta pag may utang, dapat bayaran. Hanggang bukas pa ang Expo at inaasahan na dadami pa ang bilang ng mga pumupunta para samantalahin ang serbisyo ng gobyerno sa pabahay. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.